Ang sistema ng pagsulat na naghari sa kapuluan ng Pilipinas ay kasalukuyang nagbabago. Sa bansang may populasyong 115 milyon, isang hindi inaasahang penomeno ang nagaganap na hindi man lang nakita ng mga dalubwika sa buong mundo. Hindi ito ang tradisyonal na alpabetong Latin na may bahid ng Espanyol at lalong hindi rin ang Ingles na matagal nang naging pangalawang wika. Ito ay ang wikang Hapon. Sa loob lamang ng ilang taon, 4 beses dumami ang mga mag-aaral nito. Ipinakilala na rin ang edukasyong Hapon sa mga mababa at mataas na paaralan at sunod-sunod na itinatag ang mga departamento para sa aaraling Hapon sa mga unibersidad. Hindi ang wika ng Amerika o Tsina ang sumasayaw sa mga daliri ng mga kabataang Pilipino, kundi ang mga titik ng Hapon. Ibabahagi ko ngayon ang nakagugulat na katotohanan kung paano binabago ng wikang Hapon ang mapa ng mga wika sa Timog Silangang Asya. Ako ay isang mananaliksik ng kultura at wika sa rehiyong ito. Sa loob ng 15 taon, nilakbay ko ang Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao, habang itinatala ang mga pagbabago sa sistema ng pagsulat. At sa mga panahong ito, isa sa mga pinakamadalas na tanong sa akin ay, bakit sa Pilipinas? Sa totoo lang, noong una ay nagtaka rin ako. Kapag pinag-uusapan ang Pilipinas, ang unang maiisip ay ang wikang Ingles, na malalim ang ugat dahil sa impluwensya ng Amerika. 1, 2, 3. Upang maunawaan ang kwentong ito, kailangan muna nating balikan ng kaunti ang kasaysayan ng mga wika sa Pilipinas. Sa kasaysayan, 3 pangunahing wika ng mga dayuhan ang naging impluwensyal dito: Espanyol, Ingles, at ngayon, ang Hapon. Unang dumating ang Espanyol kasabay ng kolonisasyon na tumagal ng mahigit 300 taon. 4. Gayunpaman, nang dumating ang mga Amerikano noong 1898, ipinakilala at ginawang pangunahing medium ng pagtuturo ang Ingles sa sistema ng pampublikong edukasyon. 1.3. Sa loob ng halos isang siglo, ganap na naging pangalawang opisyal na wika ng Pilipinas ang Ingles, kasama ng Filipino. 5. Pagkatapos makamit ang kalayaan, nagkaroon ng mga kilusang nasyonalista. May mga pagtatangkang palakasin ang Filipino at iba pang mga katutubong wika laban sa itinuturing na wikang kolonyal na Ingles. Subalit hindi naging matagumpay ang mga ito tulad ng inaasahan. Nahati ang opinyon kung aling wika ang dapat unahin, at higit sa lahat, nasanay na ang mga Pilipino sa paggamit ng Ingles sa edukasyon, negosyo, at batas. 2. Sa panahon ng digitalisasyon, naging napakahirap na palitan ang isang wikang may matibay ng pundasyon. Sa puntong ito, nakabuo ako ng isang teorya. Ang kapaligirang pangwika ng Pilipinas ay puspos na. Dahil sa malawak na presensya ng Ingles, tila wala ng puwang para sa isa pang dayuhang wika. Ngunit sa mismong puwang na iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagaganap. Sa isang kafe sa Makati, nakilala ko ang isang 20 taong gulang na babaeng estudyante sa unibersidad. Nagtatype siya ng Hapon sa kanyang laptop. Hindi siya gumagamit ng translation machine. Siya mismo ang bumubuo ng mga pangungusap sa Hapon. Nang tanungin ko kung bakit Hapon, ngumiti siya at sumagot, dahil po sa anime. Gusto ko kasing mapanood ng walang subtitles. Simple lang ang kanyang sagot. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi ito isang simpleng libangan lamang. Hinihila ng kultura ang wika at hinihila ng wika ang sistema ng pagsulat. At ang kababalaghang iyon ay nangyayari mismo dito. Ngayon, ang populasyon ng Pilipinas ay nasa 115 milyon. Hindi ito maliit na bansa. Ngunit sa bansang ito,
Ang bilang ng mga mag-aaral sa elementarya at high school na nag-aaral ng Hapon ay biglang tumaas sa mga nakalipas na taon. Ang bilang ng mga propesor sa unibersidad na nagtuturo ng araling Hapon, kasama na ang mga Hapones na propesor, ay umabot na sa mahigit 100. Naisip ko, ang pader ng wika sa islang ito, na sa loob ng maraming taon ay hindi nagpatinag sa anumang bagong impluensya, ay unti-unti nang gumuho. Noong Enero 16, 1992, formal na itinatag ng Hapon at Pilipinas ang kanilang diplomatikong ugnayan. Sa maikling panahon, mabilis na umunlad ang relasyon ng dalawang bansa. Lumawak ang ugnayan sa politika, ekonomiya, kultura, at edukasyon, ngunit naniniwala akong ang pinakamalaking pagbabago ay naganap sa mundo ng wika. 6. Agad na sinimulan ng mga unibersidad sa Pilipinas ang pagtuturo ng wikang Hapon pagkatapos maitatag ang ugnayan. Nagsimula ito noong 1992 nang unang buksan ang kursong Hapon sa Unibersidad ng Pilipinas. Pagkatapos nito, kumalat na rin ito sa iba pang mga unibersidad. At noong 1996, itinatag sa Maynila ang isang sentro ng Japan Foundation para sa pagpapalitan ng kultura. 7. Noong una, limitado pa ang bilang ng mga mag-aaral. Ngunit ngayon, ang mga mag-aaral ng wikang Hapon na may kaugnayan sa Japan Foundation ay umabot na sa milyon-milyon sa buong mundo, at ang sangay sa Pilipinas ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Habang naglalakad ako sa mga kalsada ng Maynila, napaisip ako sa kapuluang ito, sa mga inapon ng mga sinaunang mandaragat, umaalingaw-ngaw ang A, I, U, E, O. Ang hindi nagawa ng Amerika o China ay unti-unting nagagawa ng Hapon. Siyempre, ito ay simula pa lamang. Ang tunay na kwento ay dito magsisimula. Paano nakuha ng wikang Hapon ang puso ng mga kabataang Pilipino? Paano nababago ang mapa ng wika sa kapuluang ito? Ibabahagi ko ngayon ang mga naitala ko mula mismo sa pinangyayarihan. Noong unang bahagi ng dekada 90, estudyante pa lamang ako. Nang simulan ko ang aking pag-aaral sa Timog Silangang Asya, unang beses kong narinig ang tungkol sa Pilipinas. Sa totoo lang, noong panahong iyon, hindi gaanong pinapansin ng mga mananaliksik ang Pilipinas. Isang bansa na sa loob ng halos 50 taon ay nasa ilalim ng impluensya ng Amerika, at kahit pagkatapos ng kalayaan, limitado pa rin ang pakikipag-ugnayan nito sa labas ng kanluraning mundo. Noong 1991, umalis ang mga base militar ng Amerika na nagbigay daan sa mas malawak na pagsasarili. At kinabukasan, nakipag-ugnayan ito sa Hapon. Sinasabi ng media sa Hapon noon na ang Pilipinas ay isang paraiso sa tropiko na may mga taong palakaibigan. Ngunit tiningnan ko ito nang may pag-aalinlangan. Hindi sapat ang mabuting kalooban lamang para magkaroon ng tunay na ugnayan. Ang tunay na pagpapalitan ng wika at kultura ay nangangailangan ng matibay na pundasyong pang-ekonomiya. Subalit noong panahong iyon, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nasa mahirap na kalagayan. Sa proseso ng paglipat mula sa isang ekonomiyang nakadepende sa dayuhan patungo sa isang mas malayang merkado, halos bumagsak ang pambansang ekonomiya. Noong una, napakaliit ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagtuturo ng wikang Hapon ay limitado lamang sa iilang exchange students at voluntaryo. Ang bilang ng mga lokal na guro ng Hapon ay mabibilang lamang sa daliri. Ang hula ko noon, malamang na ang relasyon ng Hapon at Pilipinas ay isang panandaliang kasiglahan lamang na lilipas din. Malayo ang distansya ng dalawa, walang direktang flight, at bagamat may sinasabing ugnayang pangkultura,
halos 70 taon itong naputol. Higit sa lahat, ang Hapon noon ay nakatuon sa relasyon nito sa Amerika at Europa. Tila wala itong sapat na atensyon para sa isang bansa sa Timog Silangang Asya. Ngunit sa mismong panahong iyon, isang tahimik na pagbabago ang nagsisimula sa Pilipinas. Noong 1992, binuksan ang isang kurso sa wikang Hapon sa isang unibersidad. Ang unang klase ay may humigit kumulang 20 estudyante. Noong panahong iyon, halos walang lokal na guro na kayang magturo ng Hapon. Mga exchange student at voluntaryo mula sa Hapon ang tumayo sa harapan. Hindi rin sapat ang mga kagamitan sa pagtuturo. Ginamit nila ang mga librong dinala mula sa Hapon na hindi isinasaalang-alang ang kapaligirang pangwika ng mga Pilipinong mag-aaral. Isang kasamahan kong mananaliksik ang bumisita sa Maynila noon. Hindi ko malilimutan ang kanyang ikinuwento pagbalik niya. Ang silid-aralan ay walang maayos na aircon. Ang mga estudyante ay nakasuot ng makakapal na damit habang nag-aaral. Pero ang kanilang mga mata ay nag-aalab. Nang tanungin daw niya kung bakit Hapon ang pinag-aaralan, sumagot sila, gusto naming matutunan ang wika ng isang maunlad na bansa. Isang maunlad na bansa. Nasa simpleng salitang iyon ang lahat. Para sa mga kabataan sa Pilipinas noon, ang Hapon ay isang huwaran ng kaunlaran na kanilang hinahangaan. Isang kapwa bansang Asyano na kinikilala bilang isang pandaigdigang kapangyarihang pang-ekonomiya. Ang katotohanang iyon ay nag-iwan ng malakas na impresyon sa kanila. Gayunpaman, ang edukasyon sa wika ay nangangailangan ng panahon. Sa buong dekada 90, mabagal ang pag-unlad ng edukasyon sa wikang Hapon. Ang kakulangan sa mga profesional na guro at sistematikong kurikulum ay malinaw na hadlang. Unang beses akong bumisita sa Pilipinas noong unang bahagi ng 2000s. Binisita ko ang mga unibersidad sa Maynila at sinuri ang kalagayan ng pagtuturo ng Hapon. Magkahalong damdamin ang naramdaman ko. Mayroong pagnanasa, ngunit walang sistema. Mayroong pangangailangan, ngunit hindi makasabay ang supply. Isang propesor sa Departamento ng Hapon sa isang unibersidad ang nagsabi sa akin, gustong-gusto ng mga estudyante na pumunta sa Hapon, pero ang kaya lang naming ituro ay pangunahing gramatika at simpleng pakikipag-usap. Wala kaming guro na makapagtuturo ng mas mataas na antas. Sa sandaling iyon, malinaw kong naramdaman ang limitasyon ng edukasyon sa Hapon. Gaano man kataas ang motibasyon ng mga mag-aaral, kung walang sapat na infrastruktura sa edukasyon, may hangganan ang pag-unlad. Tila narating na ng edukasyon sa wikang Hapon sa Pilipinas ang kisame nito. Subalit, noong kalagitnaan ng 2000s, isang hindi inaasahang puwersa ang lumitaw, ang kulturang pop ng Hapon. 8. Mula sa huling bahagi ng dekada 90, nagsimulang sumikat ang mga drama at anime ng Hapon sa iba't ibang bansa sa Asya. Ang alon na ito ay umabot din sa Pilipinas. Ipinapalabas sa telebisyon ng Pilipinas ang mga drama ng Hapon at naging patok ito. Nabighani ang mga lokal na manonood. Mayroong isang bagay na nakapagtataka rito dahil sa kasaysayan. May pagkakonserbatibo ang Pilipinas sa mga dayuhang kultura. Malakas ang pagnanais na protektahan ang kanilang pambansang pagkakakilanlan. Ngunit ang mga drama at anime ng Hapon ay madaling nalampasan ang pader na iyon. Bakit kaya? Kinapanayam ko ang mga lokal na residente upang alamin ang dahilan. Maraming sagot ang nakuha ko. Ngunit ang pinakatumatak sa akin ay ang sinabi ng isang babae na nasa 30 anyos. Ang mga drama ng Hapon ay parang kwento namin. Mga problema sa pamilya, pag-ibig, pagsisikap para sa tagumpay. Iba ito sa mga drama ng Amerika. Masyadong malayo ang mundo nila. Pero ang Hapon may pagkakahawig sa atin
pero mas maunlad, kaya nakakaramdam kami ng pag-asa. May pagkakahawig, pero mas maunlad. Ang mga salitang ito ang susi. Ang kombinasyon ng pagiging malapit sa kultura at tagumpay sa ekonomiya, iyon ang sikreto kung bakit tinanggap ang mga content ng Hapon sa Pilipinas. Subalit, hindi sapat ang panonood lamang ng content para matuto ng wika. Upang ang mga manonood ay maging mag-aaral, kailangan ng isa pang malakas na motibasyon. Ang motibasyong ito ay ibinigay ng Specified Skilled Worker SSW program ng Hapon. 9, 10, 11. Ito ay isang sistema para tumanggap ng mga dayuhang manggagawa sa mga sektor na may kakulangan sa lakas paggawa sa Hapon. Ang Pilipinas ay isa sa mga target na bansa. 9. Para sa mga kabataang Pilipino, isang pinto ang nagbukas para magtrabaho sa Hapon. Ngunit mayroong kondisyon para makapasok sa pintong iyon. Kailangang pumasa sa Japanese Language Proficiency Test, JLPT. Dahil ang pagsusulit ay para sa komunikasyon sa trabaho, hindi gaanong mataas ang antas ng kahirapan nito. 10. Ngunit kailangan pa ring mag-aral ng Hapon para makapunta sa Hapon. Mula sa sandaling ito, ang wikang Hapon ay hindi na lamang isang dayuhang wika. Naging wika ito ng oportunidad. Hindi pa rin matatag ang ekonomiya ng Pilipinas. Mataas ang unemployment rate sa mga kabataan at limitado ang mga dekalidad na trabaho. Sa pagtatrabaho sa Hapon, makakamit nila ang sahod na hindi nila makukuha sa Pilipinas. Matutulungan nila ang kanilang pamilya, makakabili ng bahay, at makakapag-ipon para sa hinaharap. Isang binatang Pilipino ang nagsabi sa akin, ang wikang Hapon ay pera. Kung marunong ka ng Hapon, makakahanap ka ng magandang trabaho. Marami ring kumpanyang Hapon dito sa Pilipinas. Kung marunong kang magsalita ng Hapon, mas madali kang makakakuha ng trabaho. Isang napaka-praktikal na motibasyon, trabaho. Ito ang nakatagong makina sa likod ng boom sa pag-aaral ng wikang Hapon. Noong 2006, isa pang mahalagang pangyayari ang naganap. Itinatag ang tanggapan ng Japan Foundation sa Maynila. 6-7-12. Marahil ay napansin na ng gobyerno ng Hapon ang lumalaking pangangailangan para sa pag-aaral ng Hapon sa Pilipinas. Ang maliit na simula na ito ay magiging binhi ng isang malaking alon sa hinaharap. Sa huling bahagi ng 2000s, naging malinaw na ang mga senyales ng pagbabago. Ang mga nagtapos sa mga departamento ng wikang Hapon sa mga universidad ay nagsimula ng magturo. Dumami ang bilang ng mga Pilipinong guro ng Hapon. Ang mga nakatapos ng pag-aaral sa Hapon at bumalik sa bansa ay ipinasok sa sistema ng edukasyon. Nagsimula na ring makilahok ang mga Pilipinong guro sa pagbuo ng mga kagamitang panturo. Nagsimulang lumitaw ang mga order-made na materyales na isinasaalang-alang ang kapaligirang pangwika ng mga lokal na mag-aaral. Tinatawag ko ang panahong ito na panahon ng paghahanda sa katahimikan. Sa panlabas, walang malaking pagbabago ang nakikita. Hindi biglang dumami ang mga mag-aaral ng Hapon at hindi rin ito pinansin ng media, ngunit sa ilalim, unti-unting itinatayo ang infrastruktura, ang pagsasanay ng mga guro, pagbuo ng mga materyales, at pag-aayos ng sistema ng pagsusulit. Lahat ng ito ay tahimik na umuusad sa buong 2000s. At ang paghahandang ito ang magiging pundasyon para sa malawakang paglago sa dekada 2010. Ngunit noong panahong iyon, walang sinuman ang nakakita sa hinaharap na ito. Maging ako, hindi ko kailanman inakala na ang edukasyon sa wikang Hapon sa Pilipinas ay lalago ng ganito. Sa pagbabalik tanaw, ang tahimik na panahong iyon ang pinakamahalaga. Isang panahon kung saan ang mga buto ay tahimik na nag-uugat sa ilalim ng lupa
Walang nakikita sa labas, ngunit sa loob. Isang malaking pagbabago ang inihahanda. Ang edukasyon sa wikang Hapon sa Pilipinas ay ganoon, pinalalakas ang sarili nitong mga ugat. Noong 2010, sa wakas ay sumibol ang mga ugat na iyon mula sa lupa. Ito ang simula ng isang bagong yugto ng pag-unlad. Noong unang bahagi ng 2010s, muli akong bumisita sa Maynila. 5 taon na ang nakalipas. Mula sa pagbaba ko sa paliparan, nagulat na agad ako. Nagbago na ang tanawin ng lungsod. Nakikita ko na ang mga karatula ng mga convenience store ng Hapon at sa mga malalaking supermarket, mayroon ng seksyon para sa mga produktong Hapon. Maging ang pananamit ng mga kabataan ay tila pamilyar. Para kang nasa isang kalye sa Tokyo. Ngunit ang tunay na ikinagulat ko ay hindi ang tanawin ng lungsod, kundi ang larangan ng edukasyon. Binisita ko ang isang pribadong language school sa Maynila, isang paaralan ng wikang Hapon. Sa labas ng gusali, may nakasabit na malaking banner. Nakasulat dito, 100% passing rate sa JLPT. Maraming kwento ng tagumpay sa pagtatrabaho sa Hapon. Pagpasok ko sa loob, puno ng mga estudyante ang bawat silid-aralan. May klase sa umaga, hapon, at gabi. Tinanong ko ang direktor ng paaralan, kamusta ang demand para sa pag-aaral ng Hapon ngayon? Ngumiti siya at sumagot, hindi namin matugunan ang demand. Kahit magdagdag kami ng mga silid, kulang pa rin. Ang waiting list para makapag-enroll ay 3 buwan. 3 buwan, nakagugulat para sa akin ang mga salitang iyon. 5 taon lamang ang nakalipas. Tahimik ang merkado para sa edukasyon sa wikang Hapon. May mga departamento ng Hapon sa mga universidad, ngunit maliit pa lamang ang merkado ng mga pribadong language school. Ngunit ngayon, ang mismong merkado ay sumasabog sa paglago. Pinayagan akong mag-obserba ng isang klase sa paaralang iyon. Humigit kumulang 20 estudyante ang nag-aaral ng hiragana. A, I, U, E, O. Kahit may halong Pilipinong accent, seryoso ang tingin ng mga estudyante. Sa pisara, nakadikit ang chart ng hiragana at sa tabi nito ay ang schedule ng JLPT. Nakausap ko ang isang estudyante, isang 23 taong gulang na binata. Bakit ka nag-aaral ng Hapon? Nag-isip siya sandali at sumagot, ang kuya ko po ay nagtatrabaho sa Hapon. Sa perang ipinapadala niya buwan-buwan, nabubuhay ang aming pamilya. Gusto ko rin pong pumunta sa Hapon. Tulad ng kuya ko, gusto kong tulungan ang pamilya ko. Naantig ang puso ko sa kanyang mga salita. Para sa binatang ito, ang wikang Hapon ay hindi lamang isang wika. Ito ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya at ang pag-asa para sa hinaharap. Ang dekada 2010 ay tinatawag na bagong yugto ng pag-unlad sa edukasyon sa wikang Hapon sa Pilipinas. Sa sentro nito ay 3 pagbabago. Ang pagpapalawak ng Japan Foundation, ang paglago ng merkado ng mga pribadong paaralan, at ang paglitaw ng online na edukasyon. Una, ang mga aktibidad ng Japan Foundation mula sa kanilang tanggapan sa Maynila, naging mas malawak ang kanilang mga gawain sa buong Pilipinas. 7-13. Tumatanggap sila ng iba't ibang uri ng mag-aaral, mga tagahanga ng kulturang Hapon, mga naghahanda para sa kasal sa isang Hapones, at mga naglalayong makakuha ng Specified Skilled Worker Visa. 4-12, 14, 15. Ang kanilang lakas ay nasa sistematikong kurikulum at mga profesional na guro, at ang kanilang papel ay hindi lamang limitado sa pagtuturo ng wika, ito rin ay isang sentro para sa pagpapalaganap ng kulturang Hapon. Mga klase sa pagluluto ng pagkaing Hapon, workshop sa tradisyonal na sining, at mga dance class ng J-pop
ay isinasagawa kasabay ng pagtuturo ng wika. 16. Isang kapaligiran kung saan sabay na matututunan ang wika at kultura ang naitatag. Binisita ko ang pasilidad ng Japan Foundation sa Maynila. Sa harap ng reception, may pila ng mga taong gustong mag-enroll. Hindi lang 10 o 20, mahigit 30 tao ang nakapila hanggang sa pasilyo. Tinanong ko ang isang staff, "Lagi bang ganito karami ang tao?" Tumango siya. "Tuwing panahon ng pagpapatala para sa bagong semestre, laging ganito. Mabilis mapuno ang mga klase, kaya marami ang naghihintay sa cancellation list. Mayroon din kaming online courses, pero mas marami pa ring may gusto ng face-to-face na klase. Sa kabila ng pagiging digital na panahon, napakaraming mag-aaral ang gustong matuto ng harapan. Ito ay patunay kung gaano kalakas ang kanilang pagnanais na matuto ng Hapon. Ang pangalawang pagbabago ay ang mabilis na paglago ng merkado ng mga pribadong language school. Hindi kayang tugunan ng mga pampublikong institusyon ang lahat ng pangangailangan. Ang puwang na ito ay pinunan ng mga pribadong paaralan. Sa Maynila, nagsulputan na parang kabuti ang mga paaralang nagtuturo ng Hapon. Nag-aalok sila ng iba't ibang kurikulum, mga klase para sa paghahanda sa JLPT, mga espesyal na klase para sa SSW visa, at mga intensive conversation class. Habang tumitindi ang kompetisyon, tumaas din ang kalidad ng edukasyon. Hindi na lamang gramatika ang itinuturo, kundi binibigyan na rin ng diin ang paglinang ng mga kasanayan sa komunikasyon na kailangan sa tunay na buhay sa Hapon. Nag-empleyo ang mga paaralan ng mga senyor na bumalik mula sa Hapon bilang mga guro para ibahagi ang kanilang mga tunay na karanasan. Sabi ng isang direktor ng paaralan, "Ang aming lakas ay ang pagiging praktikal. Itinuturo namin ang mga salitang ginagamit sa mga pabrika sa Hapon, kung paano umorder sa mga kainan, at kung paano ipaliwanag ang mga sintomas sa ospital. Mahalaga ang pagpasa sa pagsusulit, ngunit mas mahalaga ang mabuhay sa Hapon. Mabuhay." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Muli kong napagtanto na ang pag-aaral ng Hapon para sa mga kabataang ito ay isang isyu ng kaligtasan. Ang pangatlong pagbabago ay ang paglitaw ng online na edukasyon. Binago ng paglaganap ng mga smartphone ang kapaligiran sa pag-aaral. Hindi na kailangang pumasok sa paaralan para matuto ng Hapon. 18 puno na ng mga video ng aralin sa Hapon ang YouTube at lumitaw din ang iba't ibang language learning apps. 19. Para sa mga kabataan, kaakit-akit ang online learning. Maaari silang mag-aral anumang oras, kahit saan. Sa bus papunta sa trabaho, sa oras ng tanghalian, sa kama bago matulog. Isang kapaligiran kung saan maaari silang malantad sa wikang Hapon anumang oras, kahit saan, ay nilikha. Sa isang cafe sa Maynila, nakilala ko ang isang 20 taong gulang na estudyante sa unibersidad. Sumasali siya sa isang online na klase ng Hapon sa kanyang laptop, nakasuot ng earphones, nakatuon sa screen, at paminsan-minsan ay pinipihit ang video para ulitin ang pagbigkas. Nang tanungin ko kung paano siya nag-aaral, tinanggal niya ang kanyang earphones at sumagot, "Pagkagising ko sa umaga, nag-aaral muna ako ng 10 salita sa app. Sa bus papunta sa eskwela, nakikinig ako sa listening practice. Sa gabi, nag-aaral ako ng gramatika sa online course. Tuwing weekend, nanonood ako ng anime na walang subtitles para subukan ang aking kakayahan." "Sistematiko ka pala," sabi ko, na humanga. Ngumiti siya. "Kung hindi ako marunong ng Hapon, hindi ko makukuha ang magagandang oportunidad. Gusto kong mag-aral sa Hapon at magtrabaho sa isang kumpanyang Hapon. Mahigpit ang kompetisyon, kaya kailangan kong magsikap ng higit sa iba. Kailangan kong magsikap ng higit sa iba."
Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Dahil sa sabay-sabay na pagkakaroon ng tatlong pagbabagong ito, mabilis na lumawak ang ecosystem ng edukasyon sa wikang Hapon sa Pilipinas. Ang pampublikong edukasyon at pribadong edukasyon, offline at online, ay nagtutulungan at nag-aalok ng iba't ibang pagpipilian sa mga mag-aaral. Subalit, ang pagbabago ay hindi lamang limitado sa mga institusyong pang-edukasyon. Nagkaroon din ng mga hakbang sa antas ng gobyerno. Noong 2015, isang Memorandum of Understanding sa larangan ng edukasyon ang nilagdaan sa pagitan ng Hapon at Pilipinas. 6-20-21. Isa sa mga pangunahing paksa ay ang pagpapasigla ng edukasyon sa wikang Hapon sa Pilipinas. Partikular, nagsimulang pag-usapan ang panukalang gawing pangalawang wikang banyaga ang Hapon sa Pilipinas. Sa Pilipinas, tradisyonal na itinuturing na unang wikang banyaga ang Ingles. 1. Isang pamana mula sa panahon ng mga Amerikano. 3. Ngunit pagkatapos ng kalayaan, tumaas ang kahalagahan ng Ingles at ngayon, ang Hapon ay lumilitaw din bilang isang mahalagang wikang banyaga. Sinabi ng isang opisyal sa edukasyon sa Pilipinas, mahalaga pa rin ang Ingles, ang pandaigdigang lingua franca. 22. Siyempre, kailangan itong matutunan, ngunit ang Hapon ay may ibang kahulugan. Ito ay isang wika na nag-aalok ng mga praktikal na oportunidad. Trabaho sa Hapon, pag-aaral sa Hapon, trabaho sa mga kumpanyang Hapon, lahat ay nangangailangan ng wikang Hapon. Praktikal na oportunidad. Ito ang puso ng usapin para sa mga kabataang Pilipino. Ang wikang Hapon ay hindi na isang malabong pangarap, kundi isang pinto patungo sa mga konkretong pagkakataon. Sa panahong ito, mabilis ding dumami ang pagkonsumo ng mga content mula sa Hapon sa Pilipinas. Ang J-pop ay nakuha ang pansin ng mga kabataan. Dumami ang mga tagahanga na kumakanta ng mga kanta ng mga Japanese idol group at ginagaya ang kanilang mga sayaw. Sa YouTube, nagsimulang mag-post ang mga kabataang Pilipino ng mga cover video ng J-pop. Sinabi sa akin ng isang estudyante sa high school, gusto kong maunawaan ang lyrics ng kanta ng paborito kong idol. Kapag isinalin, nag-iiba ang kahulugan. Kapag direkta kong pinapakinggan sa Hapon, ibang-iba ang gandong-kando, emosyon. Isang tipikal na halimbawa kung paano humahantong sa pag-aaral ng wika ang motibasyong pangkultura. Ang J-pop, mga drama ng Hapon, at anime lahat ay naging malakas na motibasyon para matuto ng Hapon. Tinatawag ko ang panahong ito na unang ganting salakay. Bakit ganting salakay? Dahil sa mapa ng wika ng Pilipinas, halos walang kaso kung saan isang dayuhang wika ang kusang loob na tinanggap ng ganito kalawak. Pinilit ng mga Amerikano ang Ingles sa loob ng halos 50 taon, ngunit iyon ay resulta ng pampulitikang dominasyon, hindi kusang loob na pagpili. Ang wikang Tsino, bagamat mula sa isang kalapit na bansa, ay may limitadong impluensya. 23. Ngunit iba ang Hapon, hindi ito sa pilitang pampulitika. Ito ay isang kusang loob na pagpili na dulot ng kombinasyon ng pang-ekonomiyang atraksyon at pangkulturang pang-akit. Ang mga kabataang Pilipino mismo ang nagpasya na matuto ng Hapon, hindi dahil pinilit sila ng sinuman, kundi para sa kanilang sariling kinabukasan. Ito ay isang napakabihirang pangyayari sa kasaysayan ng mga wika. Karamihan sa pagkalat ng mga sistema ng pagsulat ay nangyari sa pamamagitan ng pananakop o kolonisasyon, ngunit iba ang pagkalat ng wikang Hapon sa Pilipinas. Ito ay dahil sa lakas ng soft power, drama, musika, fashion, at mga oportunidad sa ekonomiya.
Lahat ng ito ay nagsama-sama upang hilahin ang wikang Hapon patungo sa Pilipinas. Sa kalagitnaan ng 2010s, nagsimulang makita ang pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral ng wikang Hapon sa Pilipinas. Ang mga nagtapos sa mga departamento ng wikang Hapon sa mga unibersidad ay pumasok sa iba't ibang larangan ng lipunan bilang lokal na staff ng mga kumpanyang Hapon, bilang mga interpreter, bilang mga tour guide, at bilang mga guro ng Hapon. Nagsimulang maipon ang mga kaso kung saan ang wikang Hapon ay gumagana bilang isang tunay na bentahe sa kompetisyon. Binisita ko ang isang lokal na sangay ng isang kumpanyang Hapon sa Pilipinas. Sa 30 empleyado, 10 ang marunong magsalita ng Hapon. 5 sa kanila ay may karanasan sa pag-aaral sa Hapon at ang natitirang 5 ay nag-aral ng mag-isa o sa mga paaralan sa Pilipinas. Sinabi ng manager, mas pinapaboran namin ang mga marunong magsalita ng Hapon. Mas madali ang komunikasyon sa aming head office sa Hapon. Dati, mahirap maghanap ng mga taong marunong maghapon. Pero ngayon, marami na sa mga aplikante ang marunong nito. Naging mahigpit na ang kompetisyon. Ang mga salitang iyon ay nangangahulugan na lumaki na ang hanay ng mga mag-aaral ng wikang Hapon. Dahil dumami ang supply, tumaas din ang antas. Ang simpleng kakayahang makipag-usap ay hindi na isang kalamangan. Ang mataas na antas ng kasanayan sa wikang Hapon, kaalaman sa mga espesyal na larangan, at malalim na pag-unawa sa kulturang Hapon, iyon ang mga nagiging salik para maging katangi-tangi. Sa huling bahagi ng 2010s, mas bumilis pa ang pagbabago. Tumaas ang bilang ng mga gumagamit ng smartphone at mas naging madali ang pag-access sa mga content mula sa Hapon. Naging pang-araw-araw na gawain ang panonood ng mga drama at anime ng Hapon sa Netflix, pakikinig sa J-pop sa Spotify, at pagsubaybay sa fashion ng Hapon sa Instagram. Binisita ko ang isang bookstore sa Maynila. Sa seksyon ng pag-aaral ng mga dayuhang wika, kapansine-pansin ang paglaki ng espasyo para sa mga materyales sa wikang Hapon. Ito ang pangalawa sa pinakamarami, kasunod ng Ingles. Mas marami pa kaysa sa Tsino o Espanyol. Sinabi ng tindero, taon-taon, tumataas ang benta ng mga materyales sa Hapon, lalo na ang mga kabataan ang bumibili. Mga reference book, workbook, vocabulary books, lahat ay mabenta. Ang sigasig sa pag-aaral ng Hapon ay makikita na sa mga konkretong numero tulad ng benta sa bookstore. Hindi na ito isang panandaliang uso. Isang pagbabagong estruktural ang nagaganap. Ngunit lahat ng ito ay panimula pa lamang. Ang tunay na pagsabog ay magaganap sa dekada 2020 at sa sentro ng pagsabog na iyon, mayroong isang hindi inaasahang salik, ang pandemya ng COVID-19. Noong Marso 2020, huminto ang mundo. Kumalat ang virus sa buong mundo, isinara ang mga hangganan, nagsara ang mga paaralan, at napilitang manatili sa bahay ang mga tao. Hindi exempted ang Pilipinas. Nawala ang mga tao sa mga lansangan ng Maynila at nagsara ang mga language school. Inakala ko noon na malaki ang magiging epekto nito sa edukasyon sa wikang Hapon. Naging imposible ang mga face-to-face na klase at sarado na rin ang daan para magtrabaho sa Hapon. Ang mga pagsusulit para sa SSW visa ay ipinagpaliban at wala ng mga eroplanong lumilipad patungong Hapon. Tila nawala ang mismong motibasyon para mag-aral ng Hapon. Ngunit ang kabaligtaran ang nangyari. Sa panahon ng pandemya, lalo pang dumami ang bilang ng mga mag-aaral ng Hapon. Noong una, hindi ako makapaniwala, ngunit hindi nagsisinungaling ang datos. Ang bilang ng mga mag-aaral sa elementarya at high school sa Pilipinas na nag-aaral ng Hapon ay halos dumoble mula 2020 hanggang 2022.
Paano ito naging posible? Upang hanapin ang sagot, muli akong bumisita sa Pilipinas sa pagtatapos ng 2022. Pagkatapos lamang naluwagan ang mga paghihigpit dahil sa pandemya, pagbaba ko sa paliparan ng Maynila, naramdaman ko ang isang kakaibang sigla. Muling napuno ng tao ang lungsod. At kung saan-saan, ay naririnig ko ang wikang Hapon. Hindi na kakaiba ang makakita ng mga kabataang nag-uusap sa Hapon. Binisita ko ang isang propesor sa Departamento ng Hapon sa isang unibersidad. Siya ay isang Pilipina na nasa unang bahagi ng kanyang 50s at isa sa mga unang henerasyon ng mga nagturo ng Hapon na nag-aral sa Hapon noong 1990s. Ano po ba ang nangyari noong pandemya? Tanong ko. Nag-isip siya sandali at sumagot, Netflix po. Netflix? Opo. Demon Slayer. Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba. Isang anime mula sa Hapon na sumikat sa buong mundo. Sa Pilipinas, napakalaki rin ng kasikatan nito. Nagpatuloy ang propesor. Biglang naging interesado ang mga estudyante sa mismong wikang Hapon. Ginagaya nila ang mga linya sa anime. Kinakabisa ang lyrics ng theme song. Dati, marami sa mga estudyante ang nag-aaral ng Hapon para makapagtrabaho o makapag-aral sa Hapon. Pero pagkatapos ng pandemya, dumami ang mga estudyanteng nagsimula dahil sa purong interes sa kultura. Purong interes sa kultura. Ito ang puso ng boom sa pag-aaral ng Hapon noong pandemya. Kung iisipin, natural lang. Dahil sa pandemya, napilitang manatili sa bahay ang mga tao, natural na tumaas ang pagkonsumo ng online content. Dumami ang mga subscriber ng Netflix sa buong mundo at marami sa kanila ang nakapanood ng mga content mula sa Hapon, ganoon din sa Pilipinas. Habang mas maraming oras sa bahay, nag-browse ang mga kabataan sa Netflix at natuklasan nila ang mga anime at drama ng Hapon. Hindi lamang Demon Slayer, kundi pati na rin ang mga gawa tulad ng Attack on Titan at Crash Landing on You ay naging sikat. Ikinuwento sa akin ng isang 24 taong gulang na Pilipino, bago ang pandemya, hindi ako gaanong nanonood ng anime. Pero dahil nasa bahay lang ako at nababagot, sinubukan kong manood at sobrang ganda pala. Maganda ang kwento at ang mga karakter. Habang patuloy akong nanonood, nagsimula akong maging interesado sa wikang Hapon. Gusto kong mapanood ng walang subtitles, kaya nagsimula akong mag-aral. Gusto kong mapanood ng walang subtitles. Ang simpleng pagnanais na ito ay humantong sa pag-aaral ng wika, at ang fenomenong ito ay hindi lamang sa Pilipinas nangyari. Parehong bagay ang nangyayari sa buong mundo. Ang pagbabagong dala ng pandemya ay hindi lamang pagtaas ng pagkonsumo ng content. Nagdulot din ito ng isang pagbabagong estruktural, ang mabilis na paglago ng online na edukasyon. Naging imposible ang mga face-to-face na klase, kaya lahat ng uri ng edukasyon ay lumipat online. Pinalawak ng Japan Foundation ang kanilang mga online na kurso at nag-alok din ng online na klase ang mga pribadong language school. Napuno ng mga video ng aralin sa Hapon ang YouTube at mabilis na tumaas ang bilang ng mga nag-download ng mga language learning app. Ito ay isang napakahalagang pagbabago. Bakit? Dahil nilalampasan ng online na edukasyon ang mga geographical na limitasyon. Dati, ang mga nakatira lamang sa mga lungsod tulad ng Maynila ang makakapag-aral sa mga paaralan. Ngunit sa paglaganap ng online na edukasyon, naging posible na rin para sa mga taong nakatira sa mga probinsya na mag-aral ng Hapon. Kahit sa isang maliit na baryo, basta't may smartphone, maaari nang makasali sa isang klase ng Hapon. Binisita ko ang isang maliit na bayan na 5 oras ang layo mula sa Maynila. Doon ko nakilala ang isang 77 taong gulang na dalagita sa high school. Gabi-gabi,
Sumasali siya sa isang online na klase ng Hapon gamit ang kanyang smartphone. Wala bang paaralan dito? Tanong ko. Umiling siya. Wala po. Maliit lang ang eskwelahan dito. At pangarap lang ang magkaroon ng language school. Kaya online po ako nag-aaral. Nanonood sa YouTube, gumagamit ng apps. Basta may internet, makakapag-aral ka. Basta may internet, makakapag-aral ka. Ito ang pinakamalaking pagbabagong dala ng pandemya. Isang demokratisasyon ng pag-aaral ng wikang Hapon, kung tawagin. Bahagyang nabawasan ang agwat sa pagitan ng lungsod at probinsya at sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Subalit, may mga pangyayari na hindi maipaliwanag ng online na edukasyon lamang. Ito ay ang pagpapalawak ng paggamit ng wikang Hapon sa mga pampublikong paaralan. Umabot na sa 43 ang bilang ng mga elementarya at high school sa Pilipinas na nagtuturo ng Hapon. Posible ito dahil sa pamumuhunan sa antas ng gobyerno. Ang Ministry ng Edukasyon, Kultura, Palakasan, Agham at Teknolohiya ng Hapon ay sumusuporta rin sa mga paaralan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang programa para sa suporta sa edukasyon sa wikang Hapon sa mga elementarya at high school sa ibang bansa. Nagbibigay sila ng mga materyales, pagsasanay para sa mga guro, at tulong sa pagbuo ng kurikulum. Noong 2024, nagdaos ng pulong ang Hapon at Pilipinas tungkol sa kooperasyon sa larangan ng edukasyon. Isa sa mga pangunahing paksa ay ang pagpapasigla ng edukasyon sa wikang Hapon sa Pilipinas. Ang panukalang opisyal na gawing pangalawang wikang banyaga ang Hapon sa Pilipinas ay partikular na tinalakay. Ito ay may kahulugan na higit pa sa simpleng kooperasyon sa edukasyon. Ang pagiging bahagi ng wika ng isang bansa sa sistema ng pampublikong edukasyon ng isa pang bansa ay isa sa mga pinakamalakas na indikasyon ng impluwensya nito sa kultura. Binisita ko ang isang high school sa Maynila. Sa paaralang ito, itinuturo ang Hapon bilang pangalawang wikang banyaga. Nakadikit sa dingding ng silid-aralan ang mga poster ng hiragana at binubuklat ng mga estudyante ang kanilang mga aklat sa Hapon. Ang guro ng Hapon ay isang 30 taong gulang na Pilipina. Mayroon siyang 4 na taong karanasan sa pag-aaral sa Hapon. Kamusta po ang reaksyon ng mga estudyante sa klase ng Hapon? Tanong ko. Ngumiti siya at sumagot, ito po ang pinakasikat na asignatura. Mas marami pa ang may gusto nito kaysa sa Ingles. Marami kasing estudyante ang mahilig sa mga drama at anime ng Hapon. Dahil konektado ito sa gusto nila. Masaya silang mag-aral. Konektado sa gusto nila. Ito ang lakas ng edukasyon sa wikang Hapon. Hindi lamang ito pag-aaral ng isang dayuhang wika, kundi isang pag-aaral na konektado sa kasiyahang pangkultura. Sa pamamagitan ng wikang Hapon, naiintindihan ng mga estudyante ang lyrics ng J-pop, nanonood ng anime nang walang subtitles, at nababasa ang mga social media post ng kanilang mga paboritong idol. Ito ang nagpapanatili ng kanilang malakas na motibasyon sa pag-aaral. Sa panahon ng pandemya, may isa pang mahalagang pagbabago na nangyari, ang pagpapalawak ng pagkakataon na kumuha ng JLPT. Dati, ilang beses lamang sa isang taon ito isinasagawa. Ngunit ngayon, ipinakilala na rin ang online na pagsusulit, kaya mas madalas na itong makukuha. Malaking bagay ito para sa mga nag-aaral. Kung mas maraming pagkakataon na kumuha ng pagsusulit, mas madaling magplano ng pag-aaral. Kahit bumagsak ka, may susunod na pagkakataon agad, kaya hindi ka gaanong masisiraan ng loob. Sinabi ng isang 20 taong gulang na Pilipino, dati, 2 beses lang sa isang taon ang JLPT, kaya malaki ang pressure. Kapag bumagsak ka, kailangan mong maghintay ng kalahating taon. Pero ngayon, mas maraming pagkakataon, kaya mas magaan sa pakiramdam. Pwede kang maghanda ng dahan-dahan at kumuha kapag may tiwala ka na sa sarili mo.
mas magaan sa pakiramdam. Ang pagbabagong psikolohikal na ito ay tiyak na nakatulong sa pagdami ng mga nag-aaral. Kapag mas mababa ang hadlang sa pagsusulit, mas maraming tao ang susubok. Tinatawag ko ang panahon ng pandemya na hindi inaasahang accelerator pedal. Sa isang sitwasyong hindi inaasahan ng lahat, isang resulta na hindi sinasadya ang lumitaw. Dahil sa paghihigpit sa pisikal na paggalaw, lalong bumilis ang paggalaw ng kultura. Nakakulong ang mga tao sa kanilang mga bahay, ngunit ang kanilang mga puso ay naglalakbay patungo sa hapon. Ngunit mayroon ding madilim na bahagi ang mabilis na paglagong ito. Nagsimulang lumitaw ang problema na hindi makasabay ang kalidad sa pagdami ng bilang. Ipinahayag ng isang Pilipinong propesor ng Hapon ang kanyang pag-aalala. Dumami ang bilang ng mga estudyante, pero pareho pa rin ang bilang ng mga guro. Sa isang klase, mayroong 30-40 estudyante, kaya mahirap na bigyan ng pansin ang bawat isa. Bukod dito, marami sa mga estudyante ang natuto lamang ng pangunahing kaalaman online at madalas ay may problema sa kanilang pagbigkas at accent. Kapag mali ang natutunan sa simula, napakahirap itong itama sa huli. Kapag mali ang natutunan sa simula, mahirap itong itama. Ito ang hamon na nakatago sa likod ng mabilis na paglago. Dumami ng husto ang bilang ng mga mag-aaral, ngunit hindi nakasabay ang infrastruktura para masiguro ang kalidad ng edukasyon. Gayunpaman, malinaw ang pangkalahatang takbo. Patuloy na tumataas ang katayuan ng wikang Hapon sa Pilipinas. Hindi ito pinigilan ng pandemya, bagkus ay lalo pa itong pinabilis. Sa aking pag-alis sa Maynila sa pagtatapos ng 2022, napaisip ako, hanggang kailan kaya magtatagal ang kasiglahang ito? Hindi kaya ito isang panandaliang boom lamang? Ngunit sa pagbabalik tanaw, ang boom ng wikang Hapon sa Pilipinas ay tila lumampas na sa yugto ng isang panandaliang uso. Isang pagbabagong estruktural ang nangyari. Naging bahagi na ito ng pampublikong edukasyon, isang kalamangan sa merkado ng trabaho, at bahagi na ng pangkulturang pagkakakilanlan ng mga kabataan. At noong 2023, dumating ang isang tiyak na punto ng pagbabago. Isang sandali kung saan ang pagdami ng bilang ay humantong sa isang pagbabago sa kalidad. Ang sandali kung saan ang wikang Hapon ay nagbago mula sa isang wikang pinag-aaralan lamang patungo sa isang wikang ginagamit. Noong tagsibol ng 2023, nasaksihan ko ang isang nakagugulat na tanawin sa isang high school sa labas ng Maynila, isang graduation ceremony. Ang kinatawan ng mga mag-aaral na tumayo sa entablado ay nagsimula ng kanyang talumpati. Hindi ito sa Filipino, hindi rin sa Ingles, ito ay sa Hapon. Nagbigay siya ng 3 minutong talumpati sa matatas na Hapon. Marami sa mga magulang na pumuno sa bulwagan ay tumatango habang nakikinig. Walang interpreter. Nang matapos ang talumpati, umugong ang malakas na palakpakan. Tinanong ko ang isang Pilipinong guro na katabi ko, "Naiintindihan po ba ng mga magulang ang Hapon?" Ngumiti siya at sumagot, "Ang mga magulang ng batang iyon ay 10 taong nagtrabaho sa Hapon bago bumalik. Marami rin sa ibang mga magulang dito ang may karanasan sa Hapon. Sa mga araw na ito sa Pilipinas, mas mahirap nang maghanap ng pamilyang walang kaalam-alam sa Hapon. Mas mahirap maghanap ng pamilyang walang kaalam-alam sa Hapon." Siyempre, medyo eksaherado ang pahayag, ngunit may katotohanan ang kanyang mga salita. Mula noon, sinimulan kong imbestigahan kung gaano nakalalim ang pagpasok ng wikang Hapon sa lipunang Pilipino. Nakakagulat ang mga resulta. Ang wikang Hapon ay lumabas na sa mga silid-aralan at kumalat na sa mga tahanan, lugar ng trabaho, at sa mga lansangan. Naglakad ako sa isang malaking shopping mall sa Maynila.
Marami sa mga karatula ay may kasamang hapon. Sa seksyon ng mga kosmetiko, ipinapaliwanag ng mga tindera ang mga produkto sa hapon. Sa menu ng mga kafe, may mga pangalan sa hapon, hindi Amerikano o cafe latte. Dalgona coffee o taro milk tea, ang mga pangalan ng mga sikat na inumin sa hapon ay direktang ginagamit. Tinanong ko ang isang tindera sa isang tindahan ng kosmetiko, "Saan ka natuto ng hapon?" Sumagot siya, "Noong high school, bilang pangalawang wikang banyaga, kumuha rin ako ng klase sa unibersidad. Dito sa trabaho, kailangan ang hapon dahil mga produktong hapon ang ibinebenta namin. Kailangan ang hapon." Paulit-ulit kong narinig ang mga salitang ito, hindi lamang sa kosmetiko. Narinig ko rin ang parehong kwento sa industriya ng medikal, pagkain at inumin at hotel. Mga kumpanyang may transaksyon sa mga kumpanyang hapon. Mga serbisyong para sa mga turistang hapon. Mga industriya ng media na gumagamit ng mga content mula sa hapon. Sa lahat ng lugar, ang wikang hapon ay nagiging isang kalamangan sa kompetisyon. Pinatutunayan din ito ng datos. Sa mga unibersidad pa lamang, libu-libong estudyante na ang nag-aaral ng hapon at ang mas nakakagulat ay ang pagbabago sa merkado ng trabaho. Kung hahanapin mo sa mga job-seeking sites sa Pilipinas, makakakita ka ng napakaraming anunsyo na may kasamang mas pinapaboran ang marunong maghapon. Hindi lamang mga lokal na sangay ng mga kumpanyang hapon, maging ang mga kumpanyang Pilipino ay naghahanap ng mga taong marunong maghapon, pakikipagkalakalan sa hapon, pag-akyat sa mga turistang hapon, mga lisensya para sa mga content mula sa hapon. Nangangahulugan ito na dumami na ang mga negosyong may koneksyon sa hapon. Sinabi ng isang recruitment officer ng isang kumpanyang Pilipino, 5 taon na ang nakalipas. Sapat na ang marunong kang mag-Ingles. Pero ngayon, mahalaga na rin ang hapon. 30% ng mga kliyente ng aming kumpanya ay mula sa hapon. Kapag may empleyado kaming marunong maghapon, mas madali ang trabaho. 30% ng mga kliyente, hindi lamang ito kwento ng isang kumpanya. Ang hapon ay isa sa mga pangunahing kasosyo sa kalakalan ng Pilipinas. Ampan. Ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa na dati maliit ay umabuwit na ngayon sa bilyon-bilyong dolyar. Habang lumalalim ang ugnayang pang-ekonomiya, natural lamang na tumaas ang pangangailangan sa wika. Sa puntong ito, naniniwala akong isang tiyak na pagbabago ang naganap. Ang wikang hapon ay nagbago mula sa isang bagay na pinag-aaralan lamang patungo sa isang kasangkapang ginagamit. Ang wikang natututunan sa mga aklat sa silid-aralan ay nagsimula ng gamitin sa lugar ng trabaho, sa mga lansangan, at sa pang-araw-araw na buhay. Ang pinakasimboliko ay ang social media ng mga kabataang Pilipino. Kung titingnan mo ang Instagram o TikTok, madali kang makakahanap ng mga post nila sa hapon. Maging ang mga hashtag ay nasa hapon. Nagbibiro sila sa hapon, ipinapahayag ang kanilang damdamin sa hapon, naging bahagi na ng kanilang buhay ang wika. Sinabi sa akin ng isang 21 taong gulang na estudyante sa unibersidad. Kapag nagme-message kami ng mga kaibigan ko, hinahaluan namin ng hapon. Nakakatuwa kasi, mga salitang tulad ng maji, talaga, yabae, grabe, o ukeru, nakakatawa. Kapag ginagamit namin ang mga salitang iyon, parang mas naipapahayag namin ang aming nararamdaman. Ang mga salitang balbal ng mga kabataang Hapon ay natural na napasama sa pang-araw-araw na usapan ng mga kabataang Pilipino. Ito ang huling yugto ng pag-aaral ng wika. Ang yugto kung saan hindi na ito natututunan sa aklat, kundi bilang isang buhay na wika
Ang wikang Hapon sa Pilipinas ay pumasok na sa yugtong iyon. Habang umuusbong ang wikang Hapon sa Pilipinas, may mga bansang nagmamasid mula sa ibang pananaw, ang Amerika at China. Noong isang taon, dumalo ako sa isang kumperensya sa Washington, D.C. tungkol sa patakarang pangwika sa Timog Silangang Asya. Naging paksa ng mga Amerikanong scholar ang sitwasyon ng wika sa Pilipinas. Sinabi ng isang Amerikanong lingwista sa kanyang presentasyon, ang katayuan ng wikang Ingles sa Pilipinas ay nanghihina. Ang mga nakababatang henerasyon ay mas may gusto sa Hapon kaysa sa Ingles. Nagkaroon ng bulungan sa bulwagan. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang Ingles ang naging pangunahing wikang banyaga sa Pilipinas. Ang buong sistema ng edukasyon ng Pilipinas ay dinisenyo ayon sa modelo ng Amerika. Ang paggamit ng alpabetong Latin ay isa sa mga epekto nito. Ang Ingles ay hindi lamang isang dayuhang wika. Ito ay parang isang lingua franca sa intelektual na lipunan ng Pilipinas. At ngayon, sinasabing nanghihina na ang katayuang iyon. Pagkatapos ng kumperensya, kinausap ko ng personal ang Amerikanong scholar na iyon. Maingat niyang pinili ang kanyang mga salita at sinabi, sa totoo lang, nakakagulat. Ang Pilipinas ay napapaligiran ng impluensya ng Amerika at China. Natural na isipin na ang mga wika ng dalawang malalaking kapangyarihang ito ang mangingibabaw. Hindi namin inasahan na makakasingit ang Hapon. Hindi namin akalain na ganito kalakas ang kapangyarihan ng kultura. Kapangyarihan ng kultura. Ito ang salitang kanyang binigyang diin. Ginamit ng Amerika ang impluensyang pangkasaysayan at media. Ginamit ng China ang kapangyarihang pang-ekonomiya. 23. Ngunit, iba ang Hapon. Nakuha nito ang puso ng mga kabataan sa pamamagitan ng soft power drama, musika, at fashion. Pareho rin ang reaksyon mula sa panig ng China. Nakatanggap ako ng isang email mula sa isang Chinong scholar sa Beijing. Isang bahagi ng kanyang email ang tumatak sa akin. Sa loob mismo ng China, malaki rin ang konsumo ng mga kabataan sa mga content mula sa Hapon. Kung magiging liuksing uso ang wikang Hapon sa Pilipinas, maaaring tumawid din ang alon na iyon sa aming hangganan. Sensitibo ang gobyerno ng China sa ganitong uri ng pagpasok ng kultura. Pagpasok ng kultura. Isang malakas na salita, ngunit ito ay patunay kung gaano nila sineseryoso ang pag-usbong ng wikang Hapon. Maging sa Pilipinas mismo, nararamdaman ang tensyong ito. Tiningnan ko ang seksyon ng mga materyales para sa pag-aaral ng dayuhang wika sa isang bookstore sa Maynila. Mas marami ang mga materyales sa Hapon kaysa sa Ingles. Tinanong ko ang tindero, kamusta ang benta ng mga materyales sa Ingles? Umiling siya, hindi na tulad ng dati. Hindi na bumibili ang mga kabataan. Ang henerasyon ng kanilang mga magulang ang nag-aral ng Ingles, pero ngayon ang mga bata ay Hapon na o iba pang wika. Ang henerasyon ng mga magulang at ang henerasyon ng mga kabataan, nagsisimula ng maghiwalay ang mga wikang kanilang pinag-aaralan. Hindi lamang ito isyu ng uso. Ito ay simula ng isang kultural na agwat sa pagitan ng mga henerasyon. Binisita ko ang isang pamilyang Pilipino. Isang pamilya kung saan magkasama ang mga magulang na nasa 50s at ang anak na nasa 20s. Ang mga magulang ay matatas magsalita ng Ingles, produkto ng edukasyon sa ilalim ng impluensya ng Amerika. Ngunit halos hindi makapagsalita ng Ingles ang anak. Sa halip, marunong siyang maghapon. Bumuntong hininga ang ina at sinabi, noong panahon namin, kung hindi ka marunong mag-Ingles, hindi ka makakapasok sa universidad. Pero ang anak ko, walang interes sa Amerika. Puro drama ng Hapon ang pinapanood.
puro kanta ng Hapon ang pinakikinggan. Minsan, hindi kami magkaintindihan. Ang agwat sa wika ng mga henerasyon ay humantong na sa problema, sa komunikasyon, sa loob ng tahanan. Ang mga pagbabagong ito ay nagdulot din ng pag-aalala sa ilang sektor ng lipunang Pilipino. Hindi kaya nang hihina ang tradisyonal na kultura, hindi kaya masyadong umaasa sa dayuhang kultura, mayroon ding mga ganitong kritisismo. Ngunit para baguhin ang pangkalahatang takbo, masyadong malakas ang alon ng kulturang pop ng Hapon. Noong 2024, naitala ang pinakamataas na bilang ng mga kumuha ng JLPT. Mas tumindi rin ang kompetisyon. Trabaho sa Hapon, pag-aaral sa Hapon, trabaho sa mga kumpanyang Hapon. Lahat ng oportunidad ay nakaugnay sa kasanayan sa wikang Hapon. Mula sa pananaw ng mga kabataan, walang dahilan para hindi mag-aral ng Hapon. Habang pinagmamasdan ko ang sitwasyong ito, napaisip ako, hindi lamang ito isang kompetisyon ng mga wika. Ito ay isang paglipat ng kultural na kapangyarihan. Ang mapa ng wika sa Pilipinas, na sa loob ng maraming taon ay hinawakan ng Amerika, ay unti-unti nang nababago, at nasa sentro nito ang Hapon. Noong taglagas ng 2024, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang imbitasyon. Isang seminar na inorganisa ng isang research institute sa ilalim ng kagawaran ng Estado ng Amerika. Ang tema, pagbabago sa kultural na impluwensya sa Asya. Pagpasok ko sa bulwagan, nakita ko ang mga pamilyar na mukha, mga eksperto sa patakarang pangwika mula sa Amerika, China, Pilipinas, at Vietnam. Mabigat ang hangin sa loob. Iisa lamang ang dahilan kung bakit sila nagtipon. Paano dapat unawain ang pag-usbong ng wikang Hapon? Unang nagsalita ang isang kinatawan mula sa Amerika. Sa loob ng maraming taon, naimpluwensyahan natin ang wika ng Pilipinas. Ngunit, kailangan nating aminin, ito ay resulta ng pampulitikang dominasyon, hindi kusang loob na pagpili. Natahimik ang bulwagan. Nagulat ako na isang Amerikanong iskolar mismo ang magsasabi nito. Nagpatuloy siya, iba ang Hapon. Hindi sila nagpadala ng hukbo o gumamit ng pang-ekonomiyang presyon. Ngunit, ang mga kabataang Pilipino ay kusang loob na nag-aaral ng Hapon. Ito ang tunay na soft power. Mayroon tayong dapat matutunan dito. Tunay na soft power. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Pareho rin ang pananaw ng mga kalahok mula sa China. Ang kultura ay tumatawid sa mga hangganan. Maraming kalahok ang tumango. Naramdaman ko ang isang mahalagang pagbabago sa seminar na ito. Sinimulan ng kilalanin ng mga karibal ang estratehiyang pangkultura ng Hapon. Hindi na bilang isang bagay na dapat batikusin, kundi bilang isang bagay na dapat suriin. Paano namin makakamit ang parehong resulta? Iyon ang tanong na nagsisimulang mabuo. Pagkatapos ng seminar, kinausap ko ang isang scholar mula sa Pilipinas. Sinabi niya, hindi lamang ito sa Pilipinas. Sa Vietnam, sa Indonesia, dumarami rin ang mga nag-aaral ng Hapon. Ang buong Timog Silangang Asya ay unti-unti nang pumapasok sa ilalim ng impluwensya ng kulturang Hapon. Buong Timog Silangang Asya. Tama siya. Ang mga tanggapan ng Japan Foundation ay matatagpuan din sa Vietnam, Indonesia at Thailand. Isang network ng wikang Hapon ang itinatayo sa buong rehiyon. Muli akong bumalik sa Pilipinas at naramdaman ang lokal na hangin. Isang kawili-wiling pagbabago ang nangyayari. Hindi na itinuturing ng gobyerno at mga institusyong pang-edukasyon ng Pilipinas ang edukasyon sa wikang Hapon bilang isang pagsalakay ng dayuhang kultura. Sa halip, sinimulan na itong ituring bilang isang oportunidad
Sinabi ng isang opisyal mula sa Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas, ang mga kabataang natuto ng Hapon ay nakakakuha ng magagandang trabaho at ang perang kinikita nila sa Hapon ay ipinapadala sa kanilang mga pamilya. Nakakatulong ito sa ekonomiya ng ating bansa. Ang pagsuporta sa edukasyon sa wikang Hapon ay para sa kapakanan ng bansa, para sa kapakanan ng bansa. Isang praktikal na pananaw, isang desisyon na inuuna ang benepisyong pang-ekonomiya kaysa sa pangkulturang pagmamalaki. Sa katunayan, libu-libo na ang mga Pilipinong naninirahan sa Hapon. Ang perang ipinapadala nila sa kanilang bansa ay isang mahalagang pinagkukunan ng dayuhang salapi para sa ekonomiya ng Pilipinas. Isang Pilipinong ekonomista ang nag-analisa, ang mga remittance mula sa mga mamamayang nagtatrabaho sa ibang bansa ay may malaking epekto sa pambansang ekonomiya. At sa mga ito, malaki ang bahagi ng mga remittance mula sa Hapon. Ang edukasyon sa wikang Hapon, sa huli, ay isang pamumuhunang pang-ekonomiya. Pamumuhunang pang-ekonomiya. Ito ang sandali kung saan ang wikang Hapon ay kinilala na hindi lamang bilang isang aralin sa wika, kundi bilang bahagi ng pambansang estratehiyang pang-ekonomiya. Ang pagbabagong ito, sa pananaw, ay nagdulot ng magandang epekto sa relasyon ng dalawang bansa. Ang panukalang gawing pangalawang wikang banyaga ang Hapon ay seryosong tinalakay sa mga pulong tungkol sa kooperasyon, sa edukasyon, dahil sa kontekstong ito. Narinig ko na aktibong hiniling ng panig ng Pilipinas ang pagpapalawak ng edukasyon sa wikang Hapon. Tinatawag ko ang pagbabagong ito na isang paglipat mula sa pag-iingat patungo sa paggalang. Noong una, may pag-iingat laban sa dayuhang kultura. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naging malinaw ang mga tunay na benepisyo ng edukasyon sa wikang Hapon at ngayon ay nasa yugto na ito ng aktibong pagtanggap. Noong tagsibol ng 2025, inimbitahan ako sa isang kaganapan para sa anibersaryo ng pagkakatatag ng Japan Foundation sa Maynila. Itinatag ito noong 1996 kaya malapit na itong magdiwang ng kanyang ika-30 anibersaryo. Pagpasok ko sa bulwagan, isang kahanga-hangang tanawin ang bumungad sa akin. Puno ang isang malaking bulwagan. Mga estudyante, magulang, nagtapos, guro, kinatawan ng mga kumpanya, lahat ng mga taong pinagbuklod ng wikang Hapon ay nagtipon sa entablado. Nagbigay ng talumpati ang isang kinatawan ng mga nagtapos. Isang 32 taong gulang na Pilipina, nagsimula siyang mag-aral ng Hapon dito noong 2010. Nag-aral sa Hapon at ngayon ay nagtatrabaho bilang branch manager ng isang kumpanyang Hapon sa Pilipinas. Sinabi niya, 15 taon na ang nakalipas, hindi ko man lang alam ang pagkakaiba ng A at I. Ngayon nakikipagnegosyo ako sa Hapon, sumusulat ng mga kontrata sa Hapon, at nangangarap sa Hapon. Binago ng wikang Hapon ang buhay ko. Binago ng wikang Hapon ang buhay ko. Hindi lamang ito kwento niya. Lahat ng mga taong pumuno sa bulwagan ay may parehong karanasan. Pagkatapos ng kaganapan, kinausap ko siya. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Ang pag-aaral ng isang wika ay pag-aaral din ng paraan ng pag-iisip ng bansang iyon. Dahil naiintindihan ko ang pareho, naniniwala akong maaari akong maging isang tulay. Tulay. Ito ang tunay na bunga ng edukasyon sa wikang Hapon. Hindi lamang mga taong marunong ng wika, kundi mga taong kayang mag-ugnay ng dalawang kultura ang nahuhubog. Sa pagtatapos ng aking pananaliksik, pinag-isipan ko ang hinaharap na idudulot ng boom ng wikang Hapon sa Pilipinas. Una, lalong lalalim ang kooperasyong pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Sa pagdami ng mga Pilipinong marunong maghapon,
magiging mas madali ang pakikipagtulungan ng mga kumpanya mula sa dalawang bansa. Pagbawas sa gastos sa interpreter, pag-iwas sa mga hindi pagkakaunawaan sa kultura, pagbuo ng tiwala isang panahon kung saan ang wika ay lumilikha ng halaga sa ekonomiya ay tunay na nagsimula na. Pangalawa, paglawak ng palitan ng mga tao, mga exchange students sa Hapon, mga manggagawa, mga pamilyang nabuo sa pamamagitan ng kasal. Marami ng tao ang naglalakbay sa pagitan ng dalawang bansa. Magpapatuloy ang takbo na ito. Ang wikang Hapon ang magiging matibay na buklod na nag-uugnay sa kanila. Pangatlo, pagbuo ng isang alyansang pangkultura. Ang mga alyansang pampulitika ay maaaring magbago kapag nagbago ang administrasyon. Ngunit ang mga ugnayang pangkultura ay nagpapatuloy sa paglipas ng mga henerasyon. Lumalaki ang mga kabataang Pilipino sa loob ng kulturang Hapon. Kapag sila na ang naging pangunahing puwersa sa lipunan, mas magiging matibay ang relasyon ng dalawang bansa. Siyempre, mayroon ding mga hamon, ang pamamahala sa kalidad ng edukasyon, pagsasanay ng mga guro, paglutas sa agwat sa pagitan ng mga rehiyon, kailangan ang pagpapabuti sa kalidad na kasabay ng pagdami ng bilang. Ngunit malinaw ang direksyon na dapat tahakin para sa mga kabataang Pilipino. Ang wikang Hapon ay hindi na lamang isang dayuhang wika. Ito ay isang susi para buksan ang hinaharap. Habang papaalis ang eroplano mula sa paliparan ng Maynila, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang malawak na kapuluan ay tila walang katapusan. Ang kapuluang ito, na dating pinaglayagan ng mga sinaunang bangka, ngayon ay dinadaluyan ng hiragana. AI, U, E, O. Tila naririnig ko ang alingaw-ngaw nito na dala ng hangin ng kapuluan.